Ayan mga ka-farmers. Polo. Yung tambak ng niyog. Magandang araw mga ka-farmers. Nandito tayo ngayon sa Hulita Leyte. Kung nakikita nyo yung napakalaking truck na yan, yun ho ay kinakargahan ng napakaraming saging. So isi-share ko sa inyo at kakausapin natin yung may-ari para magkaroon kayo ng idea about sa saging business. Ang farming business na ito mga ka-farmers ay talaga naman nakaka-inspire. Lalo na yung may-ari nito is babae. Kung makikita nyo sa ating likuran, napakataas ng tambak ng nyug hanggang doon sa likuran nila. So grabe yung mga ka-farmers, napakarami ng nyug. Kalapan ko ito, ito palit. Ginsik. 20-25 po. Hindi pinamaligat ng kanyang mahal. Tapi ang mga palit. Ha? Sini? Ganun yan ang kanilang ginagawa. Pagkatapos sa timbangin ay kanilang sinasalansan. Yan. Meron silang dalawang taga salansan sa taas ng truck. Talaga makikita mo yung mga expert na sa pagkakamada ng saging. Ganyan mga ka-farmers, inabutan natin sila na nagkakarga ng saging. Mamaya sa mga gusto rin na umangkat or kumuha ng saging kay madam, ibibigay ko sa inyo yung complete details. O para kung gusto nyo maging isang business partner ni madam, from here to other place, pwede sa Cebu, Manila at sa iba pang lupalop dito sa Pilipinas. Sabi nga niya ay pwede siyang mag-supply ng saging. So grabe mga ka-farmers, sa sobrang dami ng saging, siguro mga 7 tao ang gumagawa para maikarga ito at kilohin. Dalawa yung taga-kamada para maayos. So ayan mga ka-farmers, nandito tayo kay Ma'am Rosie dito sa Hulita Leyte. So sa mga gustong maging partner ni Madam, kung saan man kayo lupalop dito sa Pilipinas, kung gusto nyo ng maramihan saging, pwedeng ibigay ni Madam yung kanyang contact number para direct kayo makipag-usap kay Madam. Ito yung number ni Madam sa mga gustong kumontak sa kanya, 0948-29-14759. Yan po yung number ni Madam Rosie Morte. Imagine nyo mga ka-farmers, yung may-ari nito is babae. What if pa kaya kung mga lalaki ang tatrabaho, ang gagalaw? Adi na, may na. Yung kanyang Facebook page is Rosie Morte. Ay tam kita yun usahay nalulugi ni nga pagsaging kay kung may bagyo. Ganyan talaga ang negosyo, ma'am. Oo. May bagyo na ano kami, nalulugi kami kasi biyahe na hihinog. Na stranded man na alin to matnog pagtawid. Hinog talaga kung ano. Pero sa experience mo, ma'am, saan ang mas marami, ang logi o ang kita? Siyempre, na ano ko, may kita din kasi kung mayroong bagyo, yun, na ano na ako, na alarma na ako, hindi na ako nagpapa. Shipment? Diba? Oo, logi na ako eh. Saan ito papunta yung shipment mo, ma'am? Sa ano, minsan sa mga pabrika. Oh, so Kumukuha sila, KLT, Global. So malalaking pabrika ang sinusuplayan ni ma'am. Meron pa ako doon sa ano, UFC, doon sa Tandang Sora. Tatlo kasi sinusupply yung kong pabrika. So itong malaking truck na ito, maraming pabrika ang pupuntahan yan? Hindi, isa lang. Isang pabrika lang? So bawat shipment, isang pabrika? Ganyan mga kasi minsan may reject niya, may reject nila pupunta namin sa Balintawak, doon sa pisto.
Doon mag-ano yung, So, yung mga pinipilian pa? maliliit, yung reject nila, ay doon ipinupunta namin. So wala palang tapon. Oo. Sa isang shipment nito ma'am, mga ilang kilo ang karga? Ano yan, sobra 12. So, Mga sobra, 12,000. ewan ko kung maka-12. 12,000 Oo. kilo. Ay, butang iton. Oo. 12,000 kilo. Napakarami niyan. So ayan mga ka-farmers, narinig nyo naman kung ilang kilo yung i-deliver ngayon ni Madam. So nasa 10,000 to 12,000 ang kanyang estimated. Sa mga nagre-react naman, bakit daw ganun kababa yung bili ni Papa or yung mga iba dito na nagbibili. Kung nakikita nyo yung nakaupo doon, nagbibinta rin niya ng saging, namimili sa puno. Yun talaga yung bilihan dito. Sa puno, sila yung pupunta, bibili ng 10 pesos ang sipi. Tapos ibibinta nila ng 10 pesos per kilo. Pero si Madam hindi na nagsabi kung magkano yung pasa niya doon sa kanyang sinusuplayan. At hindi na rin ako nagpumilit na itanong kung magkano yung binta niya doon sa kanyang mga sinusuplayan. Pero makikita naman natin na talagang big time na yung kanyang negosyo pagdating sa sagingan. Isa lang ito sa kanyang negosyo. Kasi sabi nga niya, kaya niya mag-supply ng mga root scrap, niyog, saging, at iba pa about sa farming na negosyo, about sa agricultural na negosyo. Kung gusto niyo makipag-partner kay Madam, maaari kayong kumontak sa ibinigay na aking contact number niya at sa kanyang Facebook page. Ngayon mga ka-farmers, i-analyze natin o i-estimate natin kung magkano ang kinikita ni Madam. Sa sagingan lang, hindi pa kasama yung mga iba niyang negosyo pagdating sa agricultural business niya. So, kung nagde-deliver siya ng 10,000 to 12,000 every week, kwentahin natin yung 10,000 na kita niya sa isang buwan. So mga ka-farmers, kung 10,000 yung sinishipment niya, sabihin na lang natin binibinta niya ng 20 pesos per kilo. At sabihin na lang natin na ang kanyang kita sa bawat kilo is 10 pesos. Okay. So, kasi yung bili niya sa kila Papa is 10 pesos. So, minus 10 is 10 pesos lang matitira sa kanya. Bawasan natin ng kalahati, 5 pesos. So, yun yung bayad sa mga nagpapasan, sa mga papers, sa truck, or sa anuman mga miscellaneous na bayarin. So, hatiin po natin, gawin natin 5 pesos per kilo ang kanyang kita mga ka-farmers. So, lumalabas na sa 10,000 kilos ay kumikita siya ng 50,000 na malinis. So, labas na yun yung expenses. Kasi yung 5 pesos na kalahati is nilagay na natin doon sa mga bayan ng tao at mga iba pang mga bayarin sa kanyang negosyo para ma-transport hanggang doon sa mga susuplayan niya. So ngayon, yung 50,000 per shipment, so sa isang buwan ay meron siyang 4 na shipment, meron siyang 4 na deliver. So pumapatak yan na 200,000 ang pinakamababa niyang kita sa isang buwan. Take note mga ka-farmers, pinakamababang kita yan sa isang buwan. Doon lang yan sa sagingan. Kaya masasabi ko talaga kay Madam, believe kami sa iyo. Hindi lang ako, maraming mga ka-farmers ang bibilib dahil bukod sa siya ay babae, ay talagang may edad na si Madam pero kaya niyang kumita ng ganong kalaki pagdating sa farming business o agricultural business. So talagang nakakabilib si Madam. Kaya masasabi ko ka-farmers na talagang may pera pagdating sa agribusiness. Kaya kung kayo nagplano, kung ikaw ay mautak pagdating sa agribusiness, pwede kang yumamang katulad ni Madam. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa mga iba kong nag-comment sa ibang nating subscriber, sila Madam ay dating mahirap na ngayon milyonaryo na. So ayun mga ka-farmers, sana nagkaroon kayo ng idea tungkol sa saging business. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Yan po ay napakalaking tulong sa ating channel. Kaway-kaway mga ka-farmers, shout out sa ating mga OFW na nangangarap, gustong uwi ng Pilipinas, mag-for good para magtayo ng farming business. Sa farming business,
pwede tayong Talagang masinso. makikita mo yung mga expert. So hanggang sa muli mga ka-farmers, kita-kits sa susunod na video sa ating ka-farmers idea. Sige, sir. Thank you, ma'am. Bye-bye. Yan. Yan. Yung mga batikang magkakamada ng saging dito. Bye-bye! Thank you, Brad. Bye! Bye-bye! See you next time! Brad!